Sa patuloy na paghahanap ng pantay na pagkilala ng ating mga kababayang miyembro ng lesbian, gay, bisexual, and transgender community, tila nagsilbing isang tagumpay para sa kanila ang natanggap na suporta mula kay Quezon City Mayor Herbert Bautista ukol sa isa sa mga pinaka-kontrobersyal na isyung panglipunan, ang same-sex marriage. Kaugnay rito, nito lamang nakaraang linggo, inaprubahan ng syudad ang Gender Fair Ordinance o pagbibigay ng pantay na karapatan at pag-iwas sa diskriminasyon laban sa mga miyembro ng LGBT. Maituturing daw ito bilang unang hakbang sa matagal nang hinihinging pagtanggap at pagkilala ng LGBT sa kanilang mga karapatan. Ako po si Kirby Cristobal. Ngunit ang nasabing usapin ay tumanggap ng samot-saring opinyon mula sa mga mamamayan. Handa na nga ba ang mga Pilipino na pumasok sa mga pagbabagong dala ng same-sex marriage sa ating lipunan? Ano nga ba ang tunay na sukatan ng pagtanggap at kalayaan sa isang bansa kapag karapatan sa puso na ang pinag-uusapan? Ako po si Cathy San Gabriel. Muli, sama-sama po ninyo kaming ipagpatuloy ang ating pagtalakay sa napakainit na isyong ito dito lamang sa Same-Sex Marriage, a PTV Special Forum. Sa kasalukuyan, mainit na pinag-uusapan at pinagdedebatihan sa iba't ibang bahagi ng mundo ang issue ukol sa same-sex marriage. Taong 1996, nilagdaan ni dati US President Bill Clinton ang Defense of Marriage Act na mariing tinututulan ang pagpapakasal ng dalawang taong mayroong parehong kasarian. Ngunit sa taong ring yun, naipasa sa Hawaiian State Court ang pagkilala sa same-sex marriage dahilan upang magsilbi itong kauna-unahang estadong nag-legalize sa gay and lesbian marriage. Ayon sa tala ng CNN, umabot na sa 16 na bansa, kabilang na ang karamihan sa mga estado ng Amerika ang nagpasa sa legalisasyon ng naturang usapin. Dito sa Pilipinas, isang hakbang rin ang ginawa ni Quezon City Mayor Herbert Bautista tungo sa itinuturing niyang marriage equality. Tahasan niyang inihayag na ang kanyang pagsuporta sa same-sex marriage ay nag-uugat sa pagkakapasa ng kauna-unahang Anti-Discrimination Ordinance sa Pilipinas, isang ordinansa na poprotekta sa mga karapatan ng mga miyembro ng LGBT community sa nasabing lungsod. Panahon na nga ba upang ating buksan ang ideya ukol sa same-sex marriage sa bansa? At paano nga ba ito makakaapekto sa lipunang ating ginagalawan? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa Same-Sex Marriage, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi sa ating mga manonood. Tila Kirby nabuhayan ng pag-asa ang mga miyembro ng ating LGBT community sa naging pahayag ni Mayor Bistek na maaari silang makapag-ID. Pero nililinaw po natin na hindi pa po ito talaga pwede legally. Pero sinabi niya na maaaring pag-aralan kung maaaring gawin ito sa lungsod ng Quezon. Tama ka dyan, Cathy, dahil halos ilang beses na rin itong ipinanukala sa Kongreso at maging sa Senado, pero somehow bigo pa rin na maipasa at kilalanin bilang isang batas. Handa na nga ba tayong mga Pilipino na makakita ng kauna-unahang kasalan sa pagitan ng babae sa babae o ng lalaki sa lalaki? Kaya mas maganda, umpisa na natin ang ating talakayan ngayong gabi. Mukhang napaka-interesting itong topic natin ngayong gabi. Ipakilala natin at i-welcome natin yung ating mga guests sa ating studio. Alright? Kasama po natin si Bishop Efraim Tendero, National Director siya ng Philippine Council of Evangelical Churches. Magandang gabi, Cathy, at magandang gabi sa ating lahat na kasama dito sa atin at ganoon din ang mga estudyante at lahat ng mga panelists at nagpapasalamat tayo na malaya nating mapapag-usapan ang usaping ito. Alright, next in line si Mr. Lito David, isa naman pong Media and Legislative Liaison Officer mula po sa Pro-Life Philippines Foundation.
Isang magandang gabi sa ating lahat. Alam nyo, ang lipunan ng tao ay nabubuhay at yumayabong dahil sa relasyon ng lalaki at babae na nakapaloob sa institusyon ng kasal. No? Dumarami ang tao, kaya patuloy tayong may lipunan ng tao. Kaya't hindi maaaring magkaroon ng kasal ang dalawang tao na pareho ang kasarian dahil hindi yan bukas sa pagkakaroon ng anak at mamamatay ang lipunan ng tao kung yan ay patuloy na mangyayari. Mamaya, ipapaliwanag pa po natin ni Ginoong David kung bakit yun ang kanyang stand. Pero kasama rin po natin si Attorney Ronnie Reyes, Marikina Chapter Head ng Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang unang masabi ko lang ay ang pamilya po ay kasama dito sa pag-uusapan natin ngayong gabi sapagkat ang talagang patutunguhan ng marriage ay ang family. Salamat po. Alright, sa may left side ko naman, si Reverend CJ Agbayani, isa pong founding pastor mula po sa LGBTS Christian Church Incorporated Philippines. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak na kami po ay naimbitahan dito sa isang forum dahil matagal na pong dapat na pag-uusapan ito sa Pilipinas at kami po tuwang-tuwa dahil ang punong lungsod ng Quezon City ay sumusuporta sa same-sex marriage. Ako po ay isang miyembro ng Quezon City Pride Council at ang Quezon City Pride Council po ang mag-i-implement nung anti-discrimination ordinance ng Quezon City. Mamaya pag-uusapan pa po natin kung ano nga ba itong anti-discrimination ordinance. Kasama rin po natin si Oriel Brian Briguela. Siya po ay pro same-sex marriage at sa katunayan, ikakasal siya sa January. Magandang gabi sa iyo, Oriel. Magandang gabi po. Nagpapasalamat ako at kami inibitahan dito at magandang usapin ito para sa lahat. Maintindihan natin kung ano ba talaga ang karapatan ng bawat isa at pantay na karapatan para magmahal at ikasal sa taong minamahal niya. Alright, at para pag-usapan ang legal na karapatan, Katim, makakasama rin natin PTB Legal Expert Attorney Simeon Caico. Sir, magandang gabi po. Good evening. I was invited to give my personal and legal opinion on the matter regarding same-sex marriage. Okay, mamaya tatanungin natin kay Attorney Caico kung meron bang nakasaad sa konstitusyon na pwedeng magpakasal ang mga miyembro ng LGBT community. Pero umpisahan natin, ano nga ba itong gender fair ordinance na ipinasa kamakailan o hindi pa daw na ipapasa? Linawin natin yan mamaya. Tanungin natin kay Ginoong Lito David. Sabi niyo po kanina, on second reading pa lang po na ipapasa. Yun po yung nakarating sa aking na balita. On second reading pa lang at hindi pang naipapasa. Dahil mismong si Mayor Bistek ang nagsasabi na checkin pa rin daw niya kung maaari siya magkaroon ng ganong authority no, para magkasal ng parehong kasarian. Dahil malinaw naman sa national laws natin na hindi maaari yun. No? Pero sinabi po ni Reverend CJ na kayo po ay mula sa Quezon City Pride Council and kayo mag-i-implement ito. Can you tell us more about this ordinance? What is it all about? Actually, ito po ay parang modified anti-discrimination bill, ordinance ng Quezon City. Meron na po talaga ang Quezon City na anti-ordinance, pero ito po ay minodified at saka specifically nakalagay dito yung sexual orientation and gender identity and expression. So, kaya po kami masayang-masaya sa LGBT community kasi ito lang po ang ordinance na talagang nakaspecific yung LGBT concerns and rights. Anuhin ko lang po kay Sir Lito po. Nasa second reading na siya, sasabihin na lang siya for third reading and eventually Mayor will sign it. We expect that before mag-Pride March sa December 13. Kasi regalo yan ng Quezon City para sa LGBT community sa Pride March on December 13, 2014. Just a follow-up, sir. Kasama po ba dito yung same-sex marriage? Mabuting tanong. Wala po nakalagay sa anti-discrimination ordinance yan. Kiniklear din po ng council
na wala po sa ordinance on ang same-sex marriage. Yan po patukol dun sa mga pagpaparusa sa mga taong hindi pinapapasok sa isang establishment dahil sila ay cross-dresser daw, mga ganun. At saka pagkakaroon ng isang fair na yung unisex na CR sa lahat po na establishment sa Quezon City. Otherwise, hindi sila bibigyan ng lisensya. Okay. Mas maganda Kati, malaman din natin kay Bishop Tendera. Sir, gaano po ka-open ang simbahan tungkol po sa isyong ito? Napakahalagang isyong ito, sir. Well, tungkol dun sa pagkakaroon ng rights, ginagalang natin ang kagustuhan ng mga tao, pero yung ating rights may limitasyon. Dahil hindi lahat ng gusto mo ay pwedeng mangyari. Okay? Meron tayong batas, meron tayong panuntunan, at hindi dahil gusto ko at tama sa akin ay sino ang magkakaroon ng pamantayan. Kaya pagdating sa rights, magandang pag-usapan yan. Ngayon, tumungo na tayo doon sa usapin tungkol sa same-sex marriage. Ang simbahan ay very much against same-sex marriage. Ang ating batas ngayon, maliwanag sa ating family code na marriage is between male and female. Maliwanag yun sa ating family code. Kaya hindi pwedeng ipasa ito ng Quezon City dahil that will be in violation of the existing law. Hindi ko lang na-check kung ito ay nakalagay din sa ating constitution, pero at least doon sa ating family code, very clear yung definition of marriage. It is between a man and a woman. At ganoon din, kung ating tinignan, ang patakaran ng ating pamantayan sa salita ng Diyos ay maliwanag na hindi pinapayagan ang pagkakaroon ng same-sex marriage dahil nilalang ng Diyos ang tao at nilalang niyang babae at lalaki. At dun sa Genesis chapter 2, dun sa unang-unang kasalan, it is between Adam and Eve, not Adam and Steve. Makikita natin na maging sa iba pang katuruan sa New Testament, maliwanag na marriage is actually between a man and a woman. Bishop, you said that you are open. You respect the rights of the LGBT Sinabi ko community. rin na I am open to the rights, pero yung rights natin may Yes. limitasyon. Alright. And since isasabatas po sa Quezon City at least, itong ordinansang ito, are you willing po sa inyong simbahan na i-allow yung pagkakaroon po ng restrooms, especially dedicated to the members of the LGBT community? And would you allow cross-dressers in your church? Well, welcome sa akin yung mga cross-dressers na kasi ang simbahan ito matanggap ng lahat ng klase ng tao. Ngayon, pagka inimpose na ng mga iba yung kanilang karapatan, sasabihin ko, yung inyong karapatan, limitado rin sa karapatan at patakaran ng atin pong lipunan. Kung kaya, mahalaga na sasabihin, this is my right, but my right also has limitations. Okay. Nabanggit Kati kanina ni Bishop Tendero yung tungkol sa Constitutional and Family Code. Mabuting malaman natin mismo kay Attorney Caico. sa Caico, ating PTB Legal. Sir, ano po ba ang nakasaad sa 1987 Constitution natin? Meron po bang nagsasaklaw dito na pwede pong magpakasal ang lalaki sa lalaki at babae sa babae? Hindi ako nga masyadong particular dun sa provision, specific provision. But yung sinasabi sa Constitution, yung unity ng family. Regarding yung sinabi ni yung marriage between man and woman, tama yan sa family code yan. And so the family code is part, of course, you have to follow the Constitution. But can the family code be amended, sir? Of course. Through legislation? Through legislation, of course. But the problem there is, it should be in accordance with the Constitution. And would amending the family code be not in accordance with the Constitution? Well, if the amendment will go against the definition of marriage in the Constitution, you cannot do that because it will be unconstitutional. So the better way there is to go back to the deliberation of the Constitutional Convention. Na what do they mean a marriage between? Can it allow a marriage between the same sex? Okay. I'm just speaking on the legal side. Okay, may dadagdag yata si Reverend CJ. Go ahead, sir. Okay. Sorry. Oriel. Oriel, go I ahead. think ang nakalagay ata sa Constitution natin about
yung pagpapakasal is about ikakasal mo kung sinong taong mahal mo regarding nakalagay ka doon is your spouse, kung sinong kakasal mong spouse. Bali yung family code kasi ginawa siya, I think, panahon ni Cory Aquino, which is wala pang Congress. And pinush talaga tong mga time na to na sa batas. Diba? And I think yung family code, pwede siyang i-amend. Pwede siyang i-amend, in a way, isusunod siya dun sa Constitution. Sa family code lang naman kasi nagkaroon ng specification ng married, bringing a family between man and a woman. I-define natin, ano bang klaseng family ang binubuo? Or ano ba ang family natin? I-define muna natin yon. What kind of family we have? At ano bang klaseng pamilya ang definition talaga? Okay, Attorney Reyes, is it defined po in the Constitution kung sino-sino yung pwedeng magpakasal o ano yung family? Nakalagay po ba yun? Yes, salamat sa tanong. Actually po, I have the provision of the family code with me. Tama po yung sinabi nila na yung pagpapakasal sa ilalim ng batas ay pwede lang mangyari kung babae yung isa at lalaki yung isa. I will read with your kind permission. Go ahead, It's sir. found in Article 1 of the Family Code dito. Ang sinasabi po ganito, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. Ito po ay sinusuportahan ng Article 2 na sinasabing, no marriage shall be valid unless these essential requisites are present. Legal capacity of the contracting parties who must be a male and a female. The formal requisites of marriage are a marriage ceremony which takes place with the appearance of the contracting parties before the solemnizing officer and their personal declaration they take each other as husband and wife in the presence of not less than 2 witnesses of legal age. Yun po ang mga pangunahing provision tungkol sa marriage sa ating family code. Pero sa Constitution po, maliwanag din na ito ang pinagbabasehan ng family code. Ang sinabi po sa Constitution, Section 2, Article 15, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Sinabi rin po, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. And the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Yun po ang nakasaad sa ating Constitution at sa Family Code. Kaya nga po sinabi ko kanina sa opening statement ko na any discussion about marriage is intimately related. Hindi po pwedeng pag-usapan ng marriage na walang kasangkot na pag-uusapan ng pamilya. Gaya ng sinabi ng ating kasama dito, ang purpose ng marriage is for conjugal life, conjugal and family life. So yun po. Ngayon, any discussion of same-sex marriage, ito po ang tanong natin dapat. Handa na ba tayong baguhin ang ating konsepto ng pamilya na merong nanay at merong tatay? Kung hindi pa tayo handa, baka siguro dapat pag-aralan munang maigi ito. Kasi legal is only one of the grounds, no? Dapat dito pag-aaralan talaga yung ating bilang Pilipino, no? Bilang society. Yung ating culture, yung ating values, yung ating faith. All of those dapat isaalang-alang sa any discussion about marriage, whether it is same-sex or heterosexual marriage. Yun po lang masasabi ko. Okay. Katin, ilang beses nang tinangka na gumawa ng isang panukala para sa Kongreso at sa Senado pero hindi pa nga rin ito nakikilala bilang batas. Tanong ko lang si Sir Ginoong Lito David, Sir, ano po ang inyong reaksyon? Gayong may mga ibang mga LGBT communities na nagpapakasal sa ibang bansa at pagbalik nila sa Pilipinas, they were married sa ibang bansa. Do you think kinikilala pa rin ba ng ating ng Pilipinas yung ginawa nilang pagpapakasal sa ibang bansa? Hindi. Kung ano yung batas dito, yun yung sinusunod. Ano? Parang yung nangyari din sa divorce. Pwede ka magpa-divorce sa ibang bansa, pero pagdating dito sa Pilipinas,
Kung ano yung contract na pinasukan mo dito, yun yung kontrata na mananaig pa rin, ano? So hindi yon tinitignan ng estado na legal, no, dito sa ating bansa. Alright, maraming salamat sa iyo, Ginoong Lito David. Siyempre, Cathy, kasama rin natin yung mga estudyante na makikisa sa ating talakayan. Galing sila sa University of Caloocan City. Welcome sa Channel 4. At unang magtatanong na yata si Ellie Holman. Good evening po sa inyong lahat. I have a question for Attorney Kaiko. Sir. Yes, my question is, there are so many political issues, like for example, yung mga education, ganyan. My question is, what would be the benefit of legalizing same-sex marriage in our country? Opo, ano daw po yung benefits ng legalizing po ng same-sex marriage dito po sa ating bansa? Well, on the legal side, sinasabi rin sa Constitution ng equality ng women, men and women. So I think yun yan, saka yung anti-discriminatory na position. Alright, maraming salamat sa inyo, attorney. Next naman si Dudes Moreno. Kaya Dudes. Hello, good evening po sa inyo lahat. My question is for Sir Lito David. Sir, I just want to ask, this may sound so funny, but why does same-sex marriage is really a big deal for, really a big matter for the government? Actually, hindi naman siya big matter for the government. Ano? Sa atin bilang mga mamamayan, malaking bagay yan. Ano? Dahil ako hindi ko tinitignan sa konteksto lamang ng batas yung pagkakaroon ng same-sex marriage, kundi sa natural law. No? Ang mas mahalaga sa akin ay mabubuhay ba? No? Mabubuhay ba ang lipunan ng tao kung ang magpapakasal ay parehong lalaki o parehong babae? Yun yung katanungan dito. Mananatili ba ang pagyabong ng buhay? Mananatili ba ang pagyabong ng lipunan ng tao kung hindi na mag-aanak ang mga magpapakasal? Importante na sa atin, dapat nating maintindihan na ang kasal ay sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi lamang sa konteksto ng relihiyon, kung hindi sa konteksto ng pagiging tao. Dahil yun ang pamamaraan kung paano darami ang tao at patuloy na mabubuhay. Dahil kapag ginawa mo na ang lalaki at lalaki ay pwede nang mag-asawa at babae sa babae ay pwede nang magpakasal, ang mangyayari dyan, walang mag-aanak. Hanggang bandang huli, mamamatay ang lipunan ng tao. Mauubos. Mamaya hihinga natin ng reaksyon sina Reverend CJ at si Oriel tungkol dyan sa huling statement ni Ginoong David. Magbabalik po ang PTV Special Forum.